kay Wally Bayola. Siyempre, ang sugod bahay ay isang napaka-importanting bahagi ng tuwing tanghaling Itbulaga. Talagang sobrang dami talaga nakakamiss sa kanya. Romel, nakausap ko ang kanilang manager ni Jose, si Joel. Mm. Nagpapahinga ngayon si Wally sa kanyang bahay sa Antipolo at nakasaklay dahil may semento ang kanyang kanang paa, nakasemento. Tapos, kailangan niya talaga magpahinga, mga 3 buwan daw siguro ang sasabihin ng orthopedic foot and ankle surgeon. Alam mo ang napuruhan sa kanya? Yung bukong-bukong. Naku, sa hirap nun. Hindi naman daw durog-durog, pero na-dislocate. Dislocate. 750cc pala yung dala niyang big bike. Ang laki, di ba? Napakabigat, ang laki-laki. Sabi natin, ligtas na. Kasi walang problema sa kanyang ulo. Hindi naapektuhan. Ang katawan niya, ang mga braso, okay. Yung paa naipit nung motor nung bumagsak. Yun talaga. Kaya nakasemento ang paa niya ngayon, tapos nangangailangan siya talaga ng operasyon. 3 buwan daw ang hinihinging pahinga. Ganon. Naku, ang dami-dami talaga. Eto nga sabi ni Juris Dr. Channel, ay hala, akala ko okay na si Wally kasi napanood ko pa siya sa sugod bahay matapos mabalita ang aksidente. Isa pa naman ang sugod bahay sa mga inaabangan kong segment sa EB dahil nakakatawa at nakaka-good vibes. Basta praying for a successful operation and speedy recovery para makabalik na agad siya. Tama. Yes. O, yung speedy recovery, kailangan din ng trabaho. Nitong si Wally naman, di ba? Kailangan. Nako, kailangan siyang talaga tutukan ng todo ang kanyang problema na ito. Paa pa naman to. Yung 3 buwan, napakatagal nun. Oo, matagal na panahon to. Sabi ni Miss Nags ng Belgium, health should always come first. Bagaman mababawasan ang makukulit sa sugod bahay, mas mabuting magpagaling siya ng gusto para bumalik, siyang 100% kesa pilitin at mas lalong lumala. Pagaling ka, Wally, sabi niya. Tapos sabi naman ni Wating-Wating ng London na nakabalik na mula sa France, di ba? Ang sabi niya, don't worry, Wally, 3 months lang yan. Chill, take care, and bounce back stronger than ever. Yan. Ako, marami talagang nagbibigay ng payo ngayon. Praying for your speedy recovery, Wally, at sana ay maging maganda resulta ng iyong operasyon. God be with you, sabi ni Tita Nene Olanday. Sila ni Jose talaga yung tsaka si Paolo, no? Oo, sila talaga. Pagsugod bahay, no? Sila talaga yon. Walang makakapalit. Hindi kumpleto, parang gano'n. Totoo. Pero kagat na kagat pa rin naman, di ba? Naoperahan na dati si Wally Bayola nung unang na-aksidente siya. Matagal din siyang nawala sa Itbulaga noon. Sana naman tumigil na siya sa pagmumotor niya. Lalo na napaka-accident prone niya sa motor. Isa pa, high blood at diabetic siya. Nawa maging successful ang gagawin yung surgery sa paa niya. Magpagaling ka at magpalakas, Wally. Sabi ni Tita Julie Paras. Alam mo, paulit-ulit ko naman sinasabi, kung ang 4 na sasakyan nga, sumasablay pa, yung 2 pa kaya. Alam mo, pagka umuwi kami ng Nueva Ecija, tapos langkay-langkay na big bikers yung nakakasabay namin. Nakakatakot talaga. Ang bibilis nila, di ba? Ang bike na dala, yung motor, sobra. Sana mag-ingat na si Wally next time. Praying for his speedy healing and recovery, sabi ni Ching Bautista Silverio. Kumusta kayo, John, at sa inyong mga anak? Sabi ni Eddie Letada, ang 3 buwang pagpapagaling ay medyo matagal, pero sa tulad ni Wally na may mabuting puso, baka nga mas mapaaga ang kanyang pagbabalik sa Itbulaga. Mas mabilis gumaling kapag maayos ang pagpapahinga at hindi abusado sa katawan. Get well po, sabi ni Eddie Letada. Tapos si Paulo Ubalde, get well soon po kay Wally. Sa susunod, ingat at hinay-hinay sa pagmumotor. Nako, ito yung, alam mo, ito totoo to. Saksi ang mga anak ko. Pag nagpapaalam sila dati na, Mama, pwede po ba kaming magpabili ng motor? Isa lang ang sasabihin ko sa kanila. Oo, di ba? Sinasabi ko sa inyo, Rebo, maghanda na muna tayo ng pambili ng kabaong. Yun ang sinasabi ko talaga.
Kasi talaga ayoko na nagmumotor sila. Yung bike nga, nakakatakot na, di ba? Baka mamaya magkabisala ka sa kalye, mabangga ka. Yung motor pa kaya? Yung mga sumisibat na motor. Pero may isa akong anak, si Doc Neil. Grabe magmotor Grabe yun. rin magmotor. Pero tumigil na. Sumalpok siya sa malaking kahoy. May na-dislocate sa kanya. O ayun, tahimik na siya ngayon. Doon na lang siya sa baryo namin nagmumotor. Hindi na lumalabas. Oo, talaga. delikado yan. Sabi ni Marichu, Formation Espiritu, nakakalungkot lang po na sa kabila ng pinagdadaanan ni Wally ngayon, ang dami pa rin bumabasto sa kanya sa mga comment section. Hindi makataong gawain. Alam mo na, pagka ganito, hindi na natin dapat pinapansin yung mga negang komento. Sila yung mga mema, wala lang magawa sa buhay. At ito, yung mga parte ng kalaban. True. Ganun lang yon, di ba? Hindi na, wag na nating pansinin yung mga ganon. Takaw aksidente ang motor. Si Abel gustong bumili dati, ayoko lang talaga. Sabi ni Tita Nene Olanday. Tama po yan. Ako, hindi naman sa pag-ano kami natutuwa kung nakakakita tayo ng mga nagmumotorsiklo. Pero, napakadelikado talaga. At saka para daw hari ka pagka tinatanay ka na ng hangin. Pag tinatanay ka na raw ng hangin na ganyan, nako talagang ewan ko na lang. Nakakatakot po sa bike yung manakaw tulad ng kay Tita Julie. Sabi ni Paolo Obalde. Yun ang mga na nakakatakot. Sinulumalig tulog na siguro sa Angelita. Magpagaling ka, Wally. Magpahinga ka lang muna. Pinagpahinga ka lang siguro ni Lord. God bless. Magandang hapon po, Nayat Romel. Okay. Ang daming nagmamahal kay Wally Bayola. Pagaling ka, Wally. Magpagaling anak ha. Napakahalaga ang katawan natin, iingatan natin. Sabi nga namin ni Romel, okay lang kakayanin natin kahit mapamahal pa ang gasolina. Talagang pagsisikapan natin basta wala lang tayo sakit. Di ba? Yun naman yun. Yes.